Maligayang Sunday po sa inyong lahat. Part 2 na po tayo sa ating sermon na tinatalakay kanina, yung preparing for the New Year 2021. Proverbs 24:27, put your outdoor work in order and get your fields ready, after that build your house. Isang maligayang taon po sa bawat isa. Panahon na naman ng pagbabagong buhay, ng lumigaya ang ating bayan, ika nga. So anong mga bagay ang gusto mong baguhin sa sarili mo ikaw? Anong adhikain ang ibig mong makamit? Isa sa mga pinakamasakit na, pinakamasikat na tradisyon tuwing bagong taon ay ang paggawa ng mga New Year's resolution. Ito ay ang mga bagay na gusto nating baguhin sa ating buhay sa pagdating ng bagong taon. Ngunit sa kasamaang palad, marami ang nabibigo sa planong pagbabagong ito, kasama na ang mga Kristiyano. Marami sa atin ang kulang sa disiplina at madaling bumalik sa dating pag-uugali na dapat ay matagal na nating iniwan. Tama o may tinamaan? Isa ka ba sa mga taong ito? As we end the year 2021, lahat tayo ay may sari-sariling mga tradisyon at pamamahiin, lalo na ang pangkalahatang mga Filipinos. Some celebrate it by lighting firecrackers, o yung mga paputok, para daw itaboy ang mga masasamang espiritu. Some are wearing polka dots kasi it represents daw money. More polka dots, more money. Pero di naman nila alam na ang polka dots ay nag-represent ng barya. Kailangan yung checkered. Kasi parang kay Duterte, checkered, no? Para checky. Malalaki yung checky. Kasi pag polka dots, barya lang. Pero pag ikaw ay naka-checkered, iwasan mong tumalon-talon. Baka mag-bounce check. Di, biro lang. Kaya pansinin po ninyo, wala nang nagpo-polka dots ngayon, no? Dahil hindi po tama yun. Sabi pa ng iba, iwasan ang gumasto sa araw ng bagong taon. Para sa mga iba naman, sa araw ng New Year, para sa iba, kailangan daw tumalon para sila ay tumangkad. Pero kahit anong lundag, wa-epek pa rin ito. Ang iba naman, sabi nila, huwag magbayad ng utang sa araw ng bagong taon para di ka palaging may utang. So in every family, meron silang sari-saring mga tradisyon. So balikan po natin kaninang umaga, ang ating pinag-usapan po ay how to make preparations for the new year. So una, prepare with a purpose. Kailangan habang nakahanda ka, meron kang purpose. Ba't ako naghahanda para sa bagong taon? Ano ba ang purpose or goal nito? Sa pangalawa ay ganito ang ating gagawin. You have to prepare with a plan. Pag ikaw ay naka-prepare with purpose in mind, ngayong 2021, you have to prepare with a plan. Dapat meron kang plano. After our purpose is established, we are told sa Proverbs 24:27, put your outdoor work in order and get your fields ready. After that, build your house. So kung gusto nating ma-accomplish ang mga purposes ng Diyos sa ating buhay, we must establish a plan to enable us to do so. So as God's people, kailangan nating pahintulutan ang purpose or layunin ng Diyos to determine our plan. Kaya ang sabi ng Biblia, ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng mga ilang mga steps or hakbang to setting a purpose plan. Yan. So, una, have a pertinent plan. Ito po, have a pertinent plan. The Bible simply tells us we must put your outdoor work in order. Sa simpleng salita, the plan we establish must fit within the purpose God has given us. Kailangan natin ang ating mga plano nagmamatch sa plano ng Diyos sa ating buhay. So anything outside of God's purposes must be done away with. Kailangan burahin yan. Pangalawa, we need to have a personal plan as we make plan. We need to have a personal plan. Notice our priorities are put your outdoor work in order and get your fields ready
And after that, build your house. May mga pronoun down, personal pronoun dan sa verse 27, Proverbs 24. So, ang ginawa ninyong plano has to be for you. The goals you set must be ones that work for you. Walang dalawang tao sa mundo na magkatulad or exactly alike. So, do not adapt a plan from someone else. It won't work for you. So, let God develop one that fits that fits you, no? Yung swak na swak sa iyo, hiyang sa inyo, sabi pa ng mga millennials. Psalms 32 verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Yan ang sabi ng Biblia. So, pangalawa, have a practical plan. Hindi lang personal plan, but practical plan. As we determine our priorities, we must keep in mind that they are to be exercised. Ayon sa Proverbs 24:27, put your outdoor work in order and get your fields ready. After that, build your house. So, ang plan ay kailangang realistic and reasonable. In other words, ang inyong mga plano na ginawa, kailangan hindi lang parang drawing. It has to be something you can actually accomplish. Dahil hindi pwede na hindi mo ma-accomplish. So, mahalaga rin na pinahalagahan natin ang ating mga salita ngayong 2021. Yung mga salita natin kailangan maaasahan. Ano ba yung lumalabas sa ating bibig? Part of the plan sa ating New Year. Puro ba reklamo ang lumalabas sa ating mga bibig o sa ating bunganga ngayong 2020? Puro reklamo na ba tayo sa buhay? Pakiramdam mo rin ba na parang wala namang nangyayari sa buhay mo? So pakinggan natin ang ating mga sinasabi. Meaning, magnilay din tayo sa mga sinasabi natin sa ibang mga tao. Baka naman puro paninira ang nasasabi natin. Malamang marami tao na rin ang hindi natutuwa sa naririnig nila. So kaya naman, gawin nating habit ang pagbabasa ng mga libro na may mga magagandang aral sa halip na hindi natin binabantayan yung ating mga pagsasalita. And the last, number 3 in planning for the new year, you need to prepare for a performance. After planning for a purpose, planning with performing that plan, we need to prepare for a performance. So with our purpose established, mga kaibigan, mga kapatid, mga spiritual viewers, and a plan set to accomplish that purpose, then we are instructed sa Proverbs 24:27 that we have to put our outdoor work in order and get our fields ready. After that, build your house. So, meron isang wise saying na nagsasabing, plan your work and work your plan. So, when you determine your purpose and you set your plan, it is actually rather enjoyable when it comes time to performing it all. Tayo ay magpasalamat sa lumipas na biyaya ng pagpalipas ng taong 2020. At tayo rin din naman ay magtitiwala sa darating na pangbiyaya sa bagong taong 2021. Kaya tayo ay mag-perform, tayo ay gumawa. Kahit anong isip natin, plano natin, sabi natin, kung hindi naman tayo gagalaw o kikilos, baliwala pa rin ang ating mga New Year's resolutions. So hindi lamang tuwing January dapat natin ito gawin. Kailangan na maging consistent tayo para matupad ang mga pangarap natin. Tuloy-tuloy tayo hanggang makamit natin ang ating mga goals in life, na lalo na yung mga spiritual goals. So kaya ikaw, nasimulan mo na ba ang inyong New Year's resolution? Taon-taon ginagawa ba natin ang ating New Year's resolution? Pero ang tanong, nagagawa ba ito o lagi nang nasa imahinasyon? Sana po, we make plans for our New Year. Diba? Remember, greatness is not in the performance but in the preparation. Kailangan natin ang preparation. So, there is pleasure in doing it. So, ngayong pagsalubong natin, ito ngayon ang ating pagsalubong sa bagong taon 2021. Yan po ang ating gagawin. Sana po
mayroon tayong natutunan sa mensaheng ito. Tayo po ay manalangin. Our Father in Heaven, Lord, thank you for this message of hope that you have given to us, Lord. Help us to make spiritual plans. And our plans must be in according to your will, O God. Help those who are struggling right now. Bless their lives with strength, with emotional stability. Forgive us from our sins. And Lord, thank you for this video message that creates encouragement to those people whom even I myself do not know personally. Thank you for their faith, and thank you for their personal growth through this video message. Be with us. Bless our new year. In the name of Jesus. Amen.